sabihin po ay maligayang pagdating. Yan po ang aming Sama tribe language. Ang unang tribo po sa islang ito ay Sama, kaya tinawag po siyang Saman Island. So ako po pala si Ana, isa sa in-house meeting guides po dito. So bago tayo mag-proceed dun sa ating target area po, meron na po akong short discussions no, about sa, of course, sa importance ng bats sa ating environment, lalong-lalo na po dito sa atin, sa Dakbayan sa Davao. So ayan po, no? Tayo pala po ay pasok sa Guinness World Records noong 2010 February 1. 2006 tayo sumali pero na-certify po siya sa Guinness World 2010. Tayo po ang nakakuha sa titulo na may maraming isang species lang na fruit-eating bats sa isang cave o sa isang colony sa buong mundo. Ayon kay Dr. David Walden, isa sa ating ecologist from Guinness World, commonly ang cave may 4 or more or mixed species talaga. Pero sa atin, napaka-rare lang daw ng mga ganitong klase kasi isang species lang siya tapos ganyan kadami. So ito po ang Geoffroy's Russet or kinatawag sa atin na kulalapnit, kurarapnit, kabyaw, kabag, paniki, or kwaknit. So meron po tayong approximate number po na 1.8 millions. This was before, pero ngayon po more than 2 millions na po ang bats population. So until now, tayo po pa rin ang title holder po sa Guinness World. So bakit nga ba napaka-importante ng mga ito no, sa ating environment po, lalong-lalo na po dito sa atin sa Davao. Ang Davao po kasi, isa tayo sa may maraming nocturnal trees sa buong Pilipinas. So, pag sinabi nocturnal trees, ang flowers nun, nag-bloom lang ng gabi. Gaya ng ilang-ilang, dama de noche, dragon fruits flowers, breadfruits flowers, at kasama na doon ang ating famous durian's fruits flowers. Ito po ang flowers ng durian. Alam niyo po, ang mga endemic po na varieties ng ating durian or native na varieties po, naturally, nag-bloom lang talaga ng gabi. Tapos 3 buwan lang mo siya sa isang taon. Pero kasi ngayon, medyo may mga chemical na tayo na pwede na siya para all season ang pamumunga, na may mga gumagamit na ng gano'n. Pero dati talaga, hanggang ngayon may mga farmers pa rin naman na gumagamit ng natural na pamamaraan. Siyempre, iba pa rin yung natural, di ba? Organic. So, yun po. Tapos, of course, at that time, ang mga bats po, no, during their blooming season, ang mga bats talaga ang perfectong pollinators. Although maraming nocturnal animals, pero sila 15% dito sa Davao. So, pinakamarami talaga sila. Kaya ganun po yung amoy ng durian, kasi isa yun sa paraan nila to attract bats. Kung sa mga bees and butterflies, na-attract sila physically sa mga appearances ng flowers, ng trees, mas colorful, mas attractive to them. Sa bats naman, sa amoy lang. Mas maamoy, mas kakaiba ang amoy, mas strong yung amoy, mas pinakamaganda at pinakagwapo po iyan para sa kanila. So pag may sumamang bats sa inyo mamaya, wapo kayo, maganda, attractive kayo, no? Alam na. So yun na nga. Maliban po sa pollination, ang bats din po natin, ma'am sir, ay just like birds, they are also seeds dispersal agent. So yung mga seeds na kinakain nila from the fruits, unlike other animals na talagang ginachop-chop na kanilang mga teeth, no? Or talagang dinadigest na katawan nila, sa bats naman, hindi. Parang pinuproseso lang nga ang buto, tapos niluluwa or tinatae ito ng buo ng malinis. Tapos alam nyo ba na yung talagang tinatae nila or niluwa nila ay 100% na nabubuhay kung wala lang kakain nun sa buto na yun na tinain nila or dinarap nila dun sa lupa. Actually po, lahat ng, hindi naman lahat no, na nakikita natin sa paligid natin na punong kahoy were planted by a human. No? Of course, may contribution ang animals po dyan. At ang 3% ng ating scattered trees sa Pilipinas ay napatunayan na contributed and planted by our bats here. So, napaka-importante nila kasi nga, sila yung ating mga night farmers. Hindi naman pwede na 24 hours magtatrabaho mga ibon, diba? Mga bees, of course, meron silang pahinga. And then, at that time na nagpahinga sila during night time, may graveyard shift na papasok, diba? Sa tao nga, may call center agents. Sa kanila din, syempre, meron, no? Para i-continuous ang cycle ng ating ecosystem po. Yes. Medyo hindi masyadong appreciated ang bats. Kakaunti lang ang naka-appreciate sa kanila. Kasi nga, iba yung pananaw ng tao po. Sinabing bats, maliban kay Batman, Dracula,
vampira, creepy, virus, yun yung naiisip nila. So without knowing na one of the biggest allies sila ng ating environment, especially nowadays, wala naman siya kumukuha ng mga courses na agricultural, yung sa mga farming-related courses, more on ITs na. O, di ba? Kung magkaganon, man lang ihayaan natin mabuhay ang ganitong hayop para sila nalang magtanim para sa atin. Ayun. So, na po, let's talk about our cave. Ang cave po namin dito, actually, isa lang siya. Pero parang siyang 5 kasi may 5 butas siya. May 5 siyang sinkholes na interconnected. Kayo ay dudungaw lamang sa bawat butas. Hindi talaga kayo papasok. Kasi syempre, pag may bats, may mga predators talaga. May mga kumakain. May Philippine python, may mga sawa. Maliliit lang naman sawa namin. May mga 16 feet lang. Ganun lang. Mga apo lang yung sa tubo. Hindi naman sila talaga aakyat. Siguro possible mamayang gabi. Anyway, may mga kasama na kayo mamayang gabi if ever gusto nyo mag-night viewing. But we highly recommend that kapag walang LPA. Kasi pag may LPA, alam ng bats. Sila kaya ang weather forecast kami dati. Hindi pa uso yung TV, di ba? Pag alam kasi ng bats na may parang coming na hindi maganda ang panahon, minority of them will go out. Unlike pag maganda ang panahon, lalo na pag uniwanag ang buwan, and majority na nabas, gumagawa pa yan ng sayaw ng or tornado formation bago sila mag-scatter to search food. So yun, may night viewing kami. Kung gusto nyo millions talaga ang makita nyo, night time is the best time. However, kung gusto nyo makita nyo sila kahit kakaunti lang, hindi siya kakaunti actually, kahit nasa labas lang kayo ma'am, 10%, 100,000 pa rin makikita nyo. Pero kung gusto nyo makakita, pa-observe ang kanilang behaviors during the rest hours, ngayon is the perfect time. At saka ngayon, pwede ang cameras with flashes. Mamayang gabi, taking of photos, bad na, o pinagbawal namin sa night time. Kasi nga kinabukasan, pag may mga na-picture-picture, ang dami mga patay na baby bats or pups, no? So, parang ano din, uso sa kanilang postpartum. Na-depressed din sila, nasi-stress din sila. Yes, so yun, kayo po ay sisilip lamang sa bawat butas. Ang una at pangalawang butas ang tawag namin, maternity/mating areas. So ganito yun, pinangalanan namin ang bawat butas base doon sa mga nakikita namin na majority na ginagawa ng mga bats doon. So halimbawa, ang una at pangalawa, doon maraming nakikita kami na nagme-mating, may parang kayakap, at saka nagbe-breastfeed pag maternity season. Kaya maternity/mating. Then, ang third hole naman is the widest. Doon, most of the time, doon ang medyo magalaw. Lipad ng lipad, para sila nag-aaral ng paglipad. Kaya tawag namin, either training ground, flying school, or UP, University of Paniki. Aeronautics University. Ang fourth hole naman po is the male sword. So, malalaman niyo po na male ang bat kasi mas marami ang male dito kaysa female. So, meron silang balls talaga, ma'am, or scrotum, no, between their legs. O lato-lato daw sa binabata. Tapos, ang babae naman, ganun ang kanilang itsura. Medyo na-recognize siya. Mare-recognize siya kapag lumabas talaga, lumaki yung mammary glands niya pa. O yan, pag ganyan ang mammary glands, ibig sabihin may nag-breastfeed dyan. Yes, tapos ang pinaka-huling butas naman is the most quiet area. Nag-iingay lang sila doon kapag nakakasense sila ng dangers or predators around them. Pero most of the time, tahimik doon, hibernate ng almost 1 month, walang labasan. At yun ang behaviors na seniors bats. Kaya home for the aged or seniors ward na ang tawag namin sa pinaka-huling butas. Ma'am sir, andun na po ang 35 to 41 years old. Yes, you heard it right. Nakakaabot sila ng 41 human years. Yes, mahaba. Isa sila sa may mahabang buhay sa mammals order. Yes, ang bats po natin is the only flying mammals. Isang anak lang sila sa isang taon. May family planning sila dito. At palisi sila. 1 pup a year lang sila. 6 months ang gestation period at 3 months ang breastfeeding. Yes. Opo. So, questions po, ma'am sir. Wala naman po. Okay, ma'am sir. Isa lang yung color ng bat niya. Ako, actually, eto, medyo, siguro ba na-overfiltered? Oh yes, pero overfilter lang. Pero actually, pag tumanda sila, ganito ang itsura. Namumuti din yung buhok. Yung buhok nila, actually, hindi ito puti. Masyadong na ano lang ba? Ano siya, may pagka-gray or ash ang kulay. Hindi talaga yung, hindi na masyadong umiitim tapos naglalagasan na ang hair.
Tapos lumiliit ang mukha nila pag tumanda sila. They're getting older, they're getting smaller. Parang nasa shape, parang tao din. Yes. So ayan, lumiliit ang mukha. Ito masyado overfiltered, wala kang lip gloss mo. Gusto ko contact lens. No, ganyan ang itsura ng senior bat. Yes. Ang kulay talaga ng bat natin dito, ma'am, black or may pagka-gray. Para silang mga bat dito or mga mouse na may naka-tuxedo wings. Maganda ang lining ng kanilang tuxedo or kanilang mga wings. So, ayan. Ganyan talaga ma'am ang itsura ng bat. Yes. Okay, ang maximum wingspan po nila ay 12 inches. Maximum weight nila ay 225 grams. So, ang pinakamalaki dito sa atin sa buong mundo, na meron din tayo, pero malapit ng mag-extinct. Yun ang kabuk or golden crown giant pine-fox. Ito, sila yun ang pagkakamalang manananggal man. Kasi, yung wingspan nila, umaabot yan ng, dati, may umaabot pa ng 6 feet ang wingspan. Ngayon, wala na masyado. Tapos, napagkakamalang manananggal, kasi nga, pag nagbuntis ang bat, malaki talaga ang tiyan, malaki ang dede, lumiliit ang paa. Parang nagiging, yun nga, nag-shrink din ang paa. So, para silang kalahating katawang babaeng buntis. Dadaan pa ng moon. Yung paglipad nila, hindi ba ganyan ba paglipad nila. So, medyo natatakot ang tao. So, because of ignorance, nagkakaroon ng yung pagpatay sa kanila. Kaya ngayon, extinct na actually yung golden crown giant pine-fox. Ang natira na lang ngayon, yung kabug or bayatan. Megabats na lang. Hindi na siya ang biggest bat in the world. Ang pinakamaliit naman, bumblebee. Insect eating bats, 2 grams and 10 inches. Ganito lang. Endangered na din sa kanila sa Thailand. Kasi sa Thailand lang yung makapagpapag. Kasi nga, napagkakamalang langaw or bubuyo. Pag napatay, ganyan, ay bakit ito. RIP, wala na natin. Yan. Alright, Christmas pa po. Akin na po. Okay, ma'am, so you can now proceed po sa area. Ma'am, sir, sa harap po ng old house na yan po, may entrance to cave signage at bat steps. I-follow nyo po ang bat steps po at makakaabot na po kayo sa 5 butas po. Thank you Enjoy po. Kayo, ma'am, sir.